Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ano po ba ang dapat kong gawin para hindi na po mairita sa mga taong bobo? Wow. Grabe ka na! Grabe ang hard. Hard mo naman! Kami hard kami pero hindi namin sinasabing bobo. Sinasabi namin masabog siya today. Ayan, wasak. Correct, kami pinagdadaanan. Ayan. Pero sa bagay, ang daming pang resa-resa, di ba? Correct. Bobo naman talaga. Charesa! O hindi masakit kasi pag sinabing bobo, parang feeling ko mas masakit yung bobo kaysa sa tanga. Oo, totoo. Di Pwede ba? na tatanga-tanga ka naman Oo, Oo. pwede yung tanga katulad ng ako na nahuhulog sa hagdan. Oo. O kaya nadadapa nang wala Ayan. namang obstacle. Yung Oo. tanga. Pero pag halimbawa sinabihan ako ng bobo, medyo masakit Mas malalim siya, mas may kurot. Oo, may kurot. Yung para ba talagang wala kang pinag-aralan? Ayan, hindi ka nag-iisip. Oo, hindi ka Oo, nag-iisip. ayan. Ganon. Grabe naman. Ang pagkatanga kasi parang hinahayaan mo para sa pag-ibig. Correct, diba? correct. Tanga-tangahan, Alam mo. pero gagawin mo pa rin. Nagtatanga-tangahan ka Yeah. lang, di ba? So ito, pag sinabi mo kasing bobo, talagang hindi mo alam. Kaya parang nakakalurk Alam mo, may ito. pagduro. Kaya na nga, parang ano po bang gagawin ko sa mga bobo? Di ba? Yun lang yung tanong niya. Oo, matindi ang emosyon. Oo, matindi ang emosyon. Okay. Pero yun lang talaga yung tanong niya. Parang nabobobohan lang siguro siya sa mga tao sa paligid, ganyan. Alam mo, feeling ko lang, yung eksenang nabobobohan tayo sa mga tao sa paligid or nahihinaan tayo sa mga tao sa paligid ay hindi sila ang may problema kundi ikaw. Yes. Oo. Ako, I agree. 'Di ba? Oo. Tingnan mo, ikaw pala yung bobo. Chares. Kasi Kung makabobo ka. nawawala Oo. yung empathy. Oo. The moment kasi nabitawan mo yung word na yan na bobo ka, Kaya nga loaded ka ng emosyon. Tama Yung parang may rage ka na. Oo, correct. Galit, 'di ba? Oo. Yung mga ganyang klase mga eksena, 'di ba? So, parang ang may problema hindi sila kundi ikaw. Oo naman, gets naman natin na siguro kung medyo mahina, hindi naintindihan, nakakainis naman talaga. Yes, problema naman talaga 'yon. Kaya lang ba't ko sinasabi at ba't namin sinasabing ikaw yung may problema kasi yun nga yung galit sa puso. Tsaka pangalawa, hindi mo kasi i-expect na pare-parehas Yes. talaga tayo ng level. Totoo. Meron talagang mga taong mabagal yung pangunawa. Meron mga ibang mga tao na kailangan mong ulitin ng maraming beses bago niyan magets. Minsan nga hindi nagigets At hindi ibig sabihin mga bobo sila. Correct. Ano lang talaga, sadyang hindi nila strength yun. For example, yung directions. Yan alam ko talaga. Pwede akong sabihan bobo dyan, pero depende sa pagkakasabi. Pagka ang pagkakasabi may kasamang pangahamak tsaka duro, ang bobo mo naman, di mo naintindihan kung saan pupunta, di ba? Yung Masakit. may pagsundot sa sentido mo. Oo, na parang ang bobo mo. Tatlong kanto lang, di mo pa nabilang. Pero masakit siya, di ba? Iba merong bobo na, bobo naman yan. Parang feeling ko talaga it's all, yung tone of the voice is very important. Tsaka yun nga, yung salitang bobo ay para dun sa mga taong hindi nakaintindi. Yes, Pero kasi yun nga, hindi natin i-expect na parehas tayo ng pag-intindi. Kaya dapat merong empathy pa rin kasi hindi mo alam dun sa taong sinasabihin mo ng bobo na hirap na siya na gusto niya rin Intindihin, correct, intindihin todo na to. Kagaya Parang yung direction. Ako pag sinabihan mo ako ng direction, ano na yan, parang, habawa sinabihan mo ako, sinabi mo pa lang yung liko ka, tapos sa pangatlong kanto, ay nako, you lost me sa liko. Di ba? Unang liko pa lang. Unang liko pa lang. Unang liko pa lang, wala na. Yung utak ko nag-shook
Sinarado niya na ang pinto. Wala nang pwedeng pumasok. Hanggang doon sa liko. Pagkatapos nun, hindi ko na kaya. Di ba parang halimbawa tayo hindi tayo accounting people. Oo, yeah. Or hindi tayo CPA. Di ba? Hindi tayo Yung into numbers. Oo. Di ba? So, may mga, kunyari, nag-usap-usap yung mga CPA, nag-usap-usap yung mga mahihilig sa mga numbers, ganyan. Yung mga analytical na mga tao na madali lang sa kanila ang computation. Kahit batuhan mo yung ilang percentage na nga yung 25 sa mga ganun-ganun. Wala lang sa kanila. Pero sumali tayo doon, Jegs. Sinabi niya pa lang yung 25. Unless ang sinabi niya ay 25,000. Ayan, oo. Naiintindihan natin yan. Pero kung 25 tas computation siya, no. Hindi natin siya gets. Pero hindi naman ibig sabihin nito na bobo agad. Talagang sadyang may mga tao na magaling sa numbers, may mga taong magaling sa directions, may mga taong magaling magsulat, may mga taong hindi magaling magsulat, 'di ba? Ganun lang talaga 'yon. Ano kayang I wonder kung bakit inis na inis to? Wala ka namang konteksto. Siguro dapat ikwento mo naman. Posible may pinagdadaanan to kasi humantong ka sa ganyan na halos lahat na nakikita mo bobo. Di ikaw na pinakamatalino sa lahat. Di ikaw na. Sana dumating yung araw, palitan mo na si Google, di ba? Ikaw na si ChatGPT Pro++ to the maximum level. Pero tama din na sabi ni Nicole na baka bobo ka rin kasi kung nasa paligid mo, kung sa bahay mo, bobo, sino magsasama-sama? Correct. Di ba birds of the same feather flock together? Nakakaloka. Ay, relax ka lang. Lunes na Lunes. Yan. Sa bagay, nagigets natin, nakakainit ng ulo, nagpagas ka, hindi umabot yung 1,000 mo. Kasi tinatanong ko yung asawa ko, sabi ko, so daddy, paano ba? Magkano na ba yung full tank natin? Sabi niya, simple lang. Kasi siya ang siya ang budget master sa bahay. Simple lang. Kung magkano yung full tank natin noon, times 2. Yun lang siya. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Hindi na kailangan maraming resa-resa. Times 2 lahat. Times 2? Sabi nga ng asawa ko, mag-commute ka na lang. Uy, madami Malapit na. Correct ka. Alam mo, nakita ko nga yung post ni Rocky Terra nung isang araw, nung holiday. Nag-commute siya. Kasi, tapos ang sinasabi niya, ang na-spend niya lang 45 pesos papunta. Ayun. Hindi, from her place to PTEX. So, from PTEX, nag-angka siya. Hindi ko alam kung magkano. Pero, kunyari, malapit na yung PTEX dito eh. Magkano ba mga angkas ride? Siguro mga 120, sabihin natin. Mga ganun. So 120 plus, yan na, numbers. Nabobo na! Nabobo na, di ba? Next topic. I-times 2 mo lang yun. Kunyari, dun na tayo sa todong 200. I-times 2 mo lang yun. 400. Mas mura pa rin kesa nagdala siya ng sasakyan. Kung magsasakyan ka, yung toll mo. Correct. Di ba? Yung mga ganyan. So, yan isa sa mga nakakaambag yan, yung mga nakikita natin. Kahit yung mga balita na sinasabi pa rin ng pamahalaan na wala naman tayong krisis sa oil. Correct. Kasi may mga supply pa rin din naman. Yun naman daw, di ba? Yung mga nakakadagdag kaya umiinit ang ulo natin, kaya tuloy feeling na, kasi gusto namin malaman, ano bang konteksto ng pagsabi mo ng bobo? Baka kakabasa mo lang ng mga, mga articles. Nakikita mo na krisis na nga eh. Buong mundo na nga nagsasabi. Tapos sabihin mo, walang krisis tayo dito. Dito sa Pilipinas, di ba? Siyempre, nabobohan ka na talaga, di ba? But bobo kasi is such a big word. Wag nating gamitin. Minsan kailangan lang natin huminga muna ng malalim, humiwalay ng kaunti, 'di ba? Deep breathing o kaya labas ka muna. Exhale ka muna sa labas o kaya bili ka candy, bili ka ice cream, yung mga pampalamig ba? Isa pa yan, medyo mainit na yung panahon. So mga nakakadagdag din yan sa init ng ulo. Siguro pwede mong gamitin yung para at least social stupid. Ayan, diba? You're so stupid. Sa bagay, kapag ginamit sa akin ng anak ko, hindi ako nasasaktan eh. Ba't ganun? Kapag ka-English, hindi masakit. Pag Tagalog, bobo. Pag Tagalog, parang hinamak yung buong pagkatao mo. Kapag sinabihan kayo so stupid. Parang, stupid. Natuwa ka. Nakakatuwi na tuwa pa. Stupid. Really? Nakakaloka. Diba? Pero totoo eh, masakit kapag ka Tagalog. Tingnan mo, kapag ka ang mura, Tagalog, ang lutong eh. Pagka, halimbawa, yung mura ay English, hindi siya pangit pakinggan. Alam mo yon, alam mong mura siya, pero hindi siya pangit pakinggan. Halimbawa minsan, diba pag nagmi-meeting tayo,
Tapos may kinikwento ko na isang taong mahilig magmura. Pero dahil yung mura niya ay English, parang hindi naman yung mga tao, parang hindi naman parang, grabe naman, nagmumura siya sa meeting. Parang ganon. Parang wala lang, ganon, kasi English. Oo, kasi pag Tagalog, kasi kargado nga siya ng emosyon Saktong-sakto siya. Tingnan mo yung sa mga katagang mahal kita. Pag ang sinabi sa'yo ng taong mahal kita, parang tagos talaga Pero yung tingnan mo, pagka halimbawa, love you, you can say it to anyone Parang ano lang siya. Parang, halimbawa, kanina, may na-approvean, ganyan, hindi naman kayo close, di ba? Kunyari, na-approvean yung design ng t-shirt, ganyan. For example, sabi mo, love you, galing mo talaga, di ba? Wala lang siya Pero hindi mo masasabi. Pero mahal kita, in-approve mo yung t-shirt. Parang may something yung mahal kita. Kargado Iba kasi siya. siya. Correct. Tingnan mo, subat namin sinasabi yan. Pag nagsalita ka ng bobo, tungkol sa ibang tao, kargado yung salitang bobo. Tingnan mo, parang bawal nga siya sa Facebook. Oo, kaya parang ginagawa dapat, nila number 3. Oo, parang, correct. Okay, asterisk. Parang 30-30. Oo, parang correct. Ganon. Kasi nga, hindi siya maganda. Correct. So, hinay-hinay ka lang, relax ka lang sa pagbibitaw ng mga ganyang klase mga salita kasi hindi mo alam yung sinasabihan mo, for example, kung ano yung pinagdadaanan niya sa oras na yon. Tapos nasabihan mo pa ng bobo, di ba? So, kalma lang. We know the frustrations nandyan yan. Maybe you are frustrated sa mga nangyayari sa paligid mo. Pero it doesn't mean na yung mga tao sa paligid mo bobo lahat. Oo, may pareho din pinagdadaanan yan sa'yo. Correct. Totoo yan. Wala pong taong masasabi nating bobo talaga sa lahat ng aspeto. Yes. Maaari talagang ano ba 'to, nakakabobo? 'Di ba? Parang gano'n, may mga bagay na nakakabobo talaga, 'di ba? Pero hindi lang talaga nila strength 'yon. Hindi lang nila talaga kalakasan kung ano man yung feeling na lang nabobobo sila, 'di ba? Take it from the strengths coach, 'di ba? Ganun lang talaga 'yon. So, mag-relax ka na lang muna. Para sa akin, uminom ka talaga ng malamig na tubig. Tama. 'Di ba? Take this break. Kunyari, ano ba 'to? Saan ka ba nabobobohan or something? Sa mga kasama ba sa opisina? Ayaw mo sila muna makita o mag-lunch out ka mag-isa? Correct. 'Di ba? Yung mga ganon. Relax ka lang. Kalma mo, learn to divert. Correct. Kasi hindi mo alam kung ano yung posibleng maging negatibong epekto nito sa ibang tao na sinasabihan mo. Lahat ngayon talaga ako nararamdaman ko na mataas ang emosyon ng bawat Feeling isa kasi ko rin. nararamdaman natin yung crisis Correct, totoo. Parang extra yung parang extra yung sensitive natin pag halimbawang dagdagan pa ng panahon na mainit. Oo, correct, 'di ba? Parang heightened talaga yung hindi ko alam kung may kinalaman din siya sa tidal wave, 'di ba? Minsan may gano'n, may kinalaman sa movement of the universe. Yung buwan. Yung buwan, 'di ba? Mga ganong klase mga eksena. So kalmahan lang kung nararamdaman mo sa sarili mo na parang yung bang naninikip na yung dibdib mo sa inis at sa galit, inuman mo yan ng tubig kasi 'di ba sabi nila yung tubig, minsan maglalagay ka lang ng isang baso sa paligid mo kahit hindi mo iinumin, papakalmahin ka niyan. Tama. 'Di ba? Ay nako mga kabisyo. Kalmahan lang ha. Kasama Relax. niyo po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. Kalma-kalma lang. Oo, kalmahan lang natin. Oo. May sinabi sa akin yung friend ko na yun nga, na pag alam niya makikipag-usap siya sa somebody na kunyari mabigat, May water. may mabigat na enerhiya, naglalagay siya ng water sa paligid. Or yun nga, iinom ka ng water kasi yung katawan mo magbabalance, ganon, mga ganong Kasi emirate. ako, ang observation ko lang, kaya di ba ako minsan pag may mga tensyon, may mga sagutan, Yan. inumin ka muna ng Tubig, tubig. 'di ba? Laging ganon. Kahit sa Inom TV, ka muna ng diba? tubig. Tsaka yung hinihingal o kaya para mahimasmasan, painumin ng tubig. Laging ganon. So, it has something to do with the brain siguro, na parang, di ba, based on experience di ba pag uminom ka ng tubig parang nabablank yung nag-i-stop yung trail of thoughts mo. Pwede, Doon correct. sa emosyon mo na correct. Nagalit. Inom ka muna ng tubig. Oo, tama. So yun, parang Maaring isa yun sa mga pwedeng effect niya. Ang gusto kong malaman yung scientifically, pero ayoko na lang kasi ang dami ko palang iniisip. Not today, 'di ba? Pero 'di ba yung scientific na reason, kasi I get it yung puputulin niya yung trail of thought yung parang sa inis mo at sa galit mo dahil iinom ka muna ng tubig, kung ano man portion yun, like maglalakad ka papuntang dispenser or may tatawagin ka ibang tao para bumili ka ng tubig, kukuha ka sa wallet mo ng pera para bumili ka ng tubig, ganyan. Mawawala ka dun sa eksenang galit 'di ba?
Pero yung yung parang yun nga, yung sinasabi ko nga, yung tubig na nasa labas, nasa bowl. Oo. Parang pagka alam niya may makakausap siya na mabigat, naglalagay siya doon Kasi sa bowl. ang water naman na nag-i-emphasize ng stability. Parang ganun. Kalmado. Tapos sinasabi niya nga na pag kinakausap niya, hindi ko kasi masyado maintindihan yung explanation niya eh. Kaya naghanap ako ng ibang explanation. Maglalagay ka na ng aquarium. Oo, kasi baka mamaya ay lagay ko ilang gallons ng aquarium. 'Di ba? Parang ganun. Tapos daw, kapag after niya kausapin, yung water daw, kahit as in nasa bowl, umaano daw, yung parang nagiging rough. Gumagalaw. Sabi ko, may baka mamahi ka yan? Sabi, itim na magic ba yan? Hindi baka yung paa mo Oo humahampas nga. kaya gumagalaw. Kaya hindi ako maniwala sa niya explanation eh. Anyways, ang importante lang po ay kumalma. Tama. Oh. Nakaka-stress po yung mga bagay-bagay, pero alam nyo po, eventually nag-a-adjust tayo. Katulad nung, bawa, isang super, kausap ko, sabi ko sa kanya, kuya, traffic, nabawasan na ba yung mga sasakyan sa kalsada? Sabi niya, minsan, pero kadalasan hindi rin eh. Ibig sabihin, parang kahit na mataas yung presyo, wala naman ding choice eventually kundi mag-adjust. So, ano yung paraan ng pag-adjust? Minsan magko-commute, magtitipid sa ibang mga bagay, 'di ba? Yung mga ganun. Resilience, ayan na naman. Kaysa solusyon, resilience na lang. Hay nako, itigil na nga natin ito. Hay. Siya. Salamat na marami sa pagtutok. Mamaya ulit, kwento na mahiwagang Bornay. Bye-bye.